mathematics, huwag niyong i-memorize yung sagot. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Sinimplihan lang natin ba? Huwag niyong i-memorize kaya wala nakakaalam kung ano yung talagang lalabas sa mismong civil service exam. Pero ito yung mga sinishare ko sa inyo ay maraming kahalintulad sa mismong civil service exam. A car travels 180 kilometro sa loob ng 3 oras. At the same speed, how far will it travel in 5 hours? Kapag ganito ba, pwede nyo man siyang gawing ratio sa pag-solve. Yung ratio ba? Or kilometro, oras. Yung lahat ng kilometro nasa numerator or vice versa. Walang problema. Nag-ratio lang tayo. And this is 3. Ang hanapin natin, paano kung 5 hours? Ilang kilometro? So, ganun lang. Since ito, para makuha natin yung value ni K or yung hinahanap natin, since si 5 ay pang-divide, pang-multiply sa kabila, in other words, pwede nating i-cross-multiply yan siya. Kung mag-cross-multiply tayo, nandito lang naman yung hinahanap natin, ngunit mo nang i-cross-multiply si 3 dyan. Kasi ang ending, pagka 180 times 5 tapos 3 times K, ito, since pang-multiply, pang-divide, ibalik mo rin. Ibalik nyo rin naman. So, wag nyo nang i-cross-multiply sa kabila. Kaya ibalik mo rin naman yan siya. 180. 180. Oops. 180 times 5 bago ka mag-divide ng 3. Yan na yung sagot. Pero meron namang ibang paraan. 180 divided by 3, that is 60. 60 times 5, this is 300. So, ang sagot, 300. Isa pang paraan. So, kayo nang mamili kung saan sa mga solutions na hiyang kayo, yung tipong mas naintindihan mo siya. Yung speed, no need man mag-memorize ng speed, kaya ang speed, kilometro per hour. Kilometro means distance. Hour means time. So anyway, 180 na i-divide natin, 180 kilometro divided by 3 hours. So this is 60 kilometro kada oras. Kung 60 kilometro kada oras, ang tanong kasi ay 5 na oras. Ibig sabihin, kung 60 kilometro kada oras, ang tanong ay 5 oras, therefore 5, 60. 60 times 5 equals 30. I mean, 300. So 60 times 5, that is 300 kilometers.